stand together in Psalms 127. Ulitin natin ang sagutang pagbasa hanggang sa ma-memorize natin. Okay? Are you there? The Bible says in Psalms 127 verse 1, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for he giveth his beloved to sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of the mighty man, so are children of the youth. Sabay-sabay po tayo in verse 5. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gates. Alright, this is our ultimate goal in the last verse of this chapter 27. Yung last verse, yan yung ating ultimate goal. Tayo po sandaling pumigit at manalangin, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito na muli nyo kaming ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa presensya ng inyong mga anak, sa aming mga first-time visitors, lalo tigit. Dalangin mo, Panginoon Diyos, pangunahan mo po kami. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod at abutin niyo po ang pangangailangan ng inyong mga anak. Lahat ang aming mga bisita. O God, maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo po sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ng inyong mga salita. Palain niyo po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, ang mga pastors na galing po sa aming mother churches na ito. Gamitin mo po para maabot ang pangangailangan ng mga tao na kapaligid po sa kanya-kanya naming areas of responsibility. O God, salamat po, O Diyos, sa pribilehyo ang kami po sama-sama niyo sa inyong iglesia. At meron kaming pribilehyo magamit nyo sa inyong napakalawak pong gawain. But maraming salamat, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian po sa inyo. At patawad kung may nakikita man po kayong kasalanan bahid sa aming puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Dapat makita natin ang presensya ng Diyos sa ating bahay-sambahan. No? Damhin natin yung presensya ng Diyos. We're here primarily to worship God. Naway masamba nga talaga natin ang Diyos ng totoo, sa Espiritu at katotohanan. Okay? Ang ating pinag-usapan kaya ng umaga, ano ang title ng ating pinag-uusapan? Naalala niyo po ba? Ano nga yun? The ultimate goal in the family. Ang mindset ni Solomon sa leaders, God must be the foundation. Alala niyo? And then the second thing is labor with God. And the third is children are inheritance from the Lord. Children, sabi yan, are an heritage of the Lord. Siya'y mana natin. They are reward from God. No? Hindi po pinamana, pinag-aari sa atin, kundi pinapagamit sa atin, binigay sa ating mga kamay yung responsibility sa kanila. It is our privilege na meron tayong anak na regalo ng Diyos mismo sa atin. Pamana ng Diyos sa atin. Kaya tinawag na pamana mahalaga. Precious sila sa mata ng Diyos. They should be precious in our own sight. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kanilang ikaayos, ikabubuti ng kanilang buhay in the future. No? Kaya mahalagang maunawaan po natin
yung mindset na yan ni Solomon na binibigay niya sa atin para i-mindset din natin. No, sa ating buhay, pagpapamilya, dapat ang Diyos ang pundasyon. Since ang Diyos ang pundasyon, dapat magtrabaho tayo nakasama ang Diyos. Alang-alang sa ating pamilya at alang-alang sa ministry ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. At alalahanin natin mabuti yung ating mga anak ay pinagtiwala sa atin ng Diyos para sila ay arugain. Para sila ay nurture, i-train. No? I-disiplinahin. Then, the last, at tapos na tayo. Then the ultimate goal is to be happy and shameless. Nakita niyo yung last verse? Di ba sabi niya, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Alam niyo ibig sabihin ng quiver is an arrow case. Alam niyo yung arrow case? Yung nilalagay sa likod ng archer, nakalagay yan dyan. Kung sa competition, nakalagay lang yan dyan. Depende sa uri ng competition. Pero, of course, pagka ganyang competition, lagi may target. Ang binabayaran naman talaga doon, o para manalo ka, yung makauna kayo makatama sa target, or consistently nakakatama kayo sa target. No? So yun yung archer, no? Yung may hawak ng arrow. So para maproteksyonan niya yung arrow niya, kinakailangan niya ng quiver, lagayan. So the implication of the word quiver is a protection of the arrows. Di ba? Protection 'yun. So kasi yung arrow na nire-represent ng ating mga anak. Given na sa atin ito, binigay sa atin perfect. Ibig sabihin, kung nakagkaanak ka ng kumpleto, walang kapintasan, kung lalaki, tunay na lalaki, pag babae, tunay na babae, hindi bingi, hindi bulag, hindi pipi, hindi deaf and mute. So, ayos, uhubugin mo na lang siya. Aalagaan mo na lang siya hanggang lumaki, hanggang sa may point out mo siya sa kanyang destinasyon, sa tama niyang destinasyon, sa target. I hope na kukuha niyo po yung pinag-uusapan natin. No, bibigyan natin ng mas maliwanag na illustration. Halika nga dito, Brother Joseph. Ako yung archer. No? Yung tawag ni Solomon is the mighty man. The archer. No, makikita mo na siya yung tatay. Kasi yung arrow nire-represent ay children. So ito isa sa mga children. No? So nakasalalay, sabi ng Biblia sa verse 4, nakasalalay sa kamay ng archer yung arrow. Kung paano ko ito aalagaan po, protection habang nasa akin. At pag pinakawalan ko siya, siguraduhin ko nandun siya sa tama niyang destinasyon. Nakuha nyo? So kaya nga, by all means, mula pagkabata nito, mula sa edad na ito, halika dito, Diyan ka lang. Mula sa edad nito, bago siya maging, kung ganyari siya ito, no? Lumaki siya, ganito kalaki, sumobrang laki. No? Pero bago pa ito lumaki, nakita niyo si Baldog, dati galing siya dyan, sa ganyang liit ni Baldog, zero age. No, mula sa zero age niya, hanggang sa dumating siya sa edad na ito, ako yung nag-nurture, ako yung kinumand ng Diyos as an archer, the mighty man, the father of the home. Ako yung tinatasan ng Diyos na mag-alaga sa kanya hanggang sa lumaki siya at mapunta siya sa tama niyang target. Nakuha nyo? So it is our responsibility, fathers, na maidala natin sila sa tama nilang destinasyon, sa tama nilang target. Pag hindi natin ginawa yung ating responsibility, masisira itong arrow na ito. Pag hindi natin ito nilagay sa arrow case, baka mahulog ito, mabali. So hindi na siya makakarating sa kanyang target.
Kaya nga, yung quiver is their protection. Pag hindi sila ginagamit, nandyan sila. Protektado sila sa kamay ng archer. At pag nilabas siya ng archer, ng mamamana, ay sigurado dadating siya sa tama niyang destinasyon. Kaya nga pinapractice niya, kasama niya, pinapractice niya araw-araw sa kanyang buhay, tinuturuan niya yung batang ito. Hanggang sa lumaki siya at sumobra pa ang laki. I hope you're listening. Naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. So it is our responsibility, fathers, na hubugin yung ating mga anak para madala natin sila sa tama nilang destinasyon. If not, hindi bago pa lumaki ito, magbabali na, nasisira na. Hindi na makakarating sa tama niyang destinasyon. Hindi na makakarating sa kanyang target. No? Kaya napakahalaga yung training, yung discipline. No? At yung goal natin is to be completely happy at the end. Yung archery, yung isang mamamana, yung lumalaban sa competition, yung main goal niya naman talaga ay tumama at manalo sa competition. No? Kung ikaw naman ay tatay na bano, ano yung bano? Alam mo yung bano? Yung hindi na tumatama pag target mo laging sablay. Pero sa una maaaring laging sablay, pero sa mga susunod naman, sa palagay ko naman, kaka-practice mo, constant practice makes perfect. Kaya nga mula pagkabata, tinitrain. Nasa kamay mo ang buhay ng batang ito, magulang. Tatay, nasa kamay mo ang kaayusan ng buhay na to in the future. Pag hindi natin inayos ang pag-aalaga dito, hindi to makakarating sa tama niyang target. I hope you're listening. Amen. Napakahalaga, kapatid. Diyan lang muna kayo, babalikan kayo. Total, natutulog din lang naman kayo sa upuan eh. Hindi natutulog yan. Bilib ako yan kay Yuan. No? Mas matino yan. At lalo na si Joseph. Siya yung fourth voice kanina eh. So naunawaan nyo, ang pinag-uusapan natin. Yung archer, siya yung mighty man, siya yung tatay. Yung arrow, siya yung bata na pinapalaki mo. Ayan, hanggang sa makarating siya sa target mo. Kaya nga, mula pagkabata, nandun yung training. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Nandun na siya sa tama niyang destinasyon. Makakarating siya sigurado sa tama niyang destinasyon. I hope you're listening. Kaya nga sa yung discipline, lagi itong pinapractice. Yung discipline, lagi pinapractice. Paulit-ulit. Kaya nga sinasaway eh. Kaya nga may correction, may reprove, may rebuke. No, para maging pino, lumaki itong maayos. Para makarating sa tama niyang destinasyon. Amen. Tingnan mo, tayong mga magulang, tayong tatay. Tayo ang responsable sa kanila makarating sa tama niyang destinasyon. Anong projection natin sa anak natin? Anong gusto nating maging yung anak natin? Ha? Kung anong isinet mong goal, dapat nandun ka nakatuon. Kung ano yung target mo, Panginoon, gusto kong patamain ng anak ko. Balang araw gusto kong magpastor siya. Yun ang target mo, magpastor siya. Huwag kang lalayo dun. Pero sabihin mo, gusto mo magpastor yung anak mo. Ikaw naman, patamad-tamad ka sa gawain ng Panginoon. Paano mai-inlove sa gawain ng Panginoon kung tayo mismo patamad-tamad sa gawain ng Panginoon? Panginoon, gusto pong maging doktor yung anak ko. Maganda naman sana yun. Pero paano magiging doktor kung hindi mo nga maturuan ng pagkabata? Hindi mo motivate yung kanyang kasigasigan sa pag-aaral. Gusto ko maging sundalo yung anak ko. Ang bihira. Paano magiging sundalo?
Lagi mong pinapasama sa misis mo. Imbis na turuan mo yung misis mo laging kasama, wala kang anak na babae, di make up pa nung misis mo, ginawang bayot. So kung ano yung ating goal, our main goal is to be happy and shameless. No, kaya natin sila tinitrain. Mula pagkabata hanggang sa lumaki, tuloy-tuloy ang training, tuloy-tuloy ang discipline. Kaya nga sabi sa last verse, happy is the man that had his quiver full of them. Yung kanyang lagayan ay puno. Hindi lang isang anak ng tatay. No? Marami siyang arrows. At ang goal niya, yung lahat ng arrows niya makatating sa tamang destinasyon. I hope you're listening. Naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Sabi yan, happy is the man that had his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Talagang ang projection mo sa anak mo ay makarating sa tamang destinasyon. Kaya ka nagtitraining, tuloy-tuloy ang training, tuloy-tuloy ang practice, tuloy-tuloy ang discipline, para yung kahit nakapikit ka, tatama ka sa target. So sila mismo, pag na-train mo sila, pag naidana mo siya sa target, patay talaga ang kalaban. Hindi makakaporma yung kalaban. Kapatid, ganun kaliwanag yung sinasabi ni Solomon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Walang kabuluhan yung pagpapagal natin kung hindi tayo susunod sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung hindi natin ilalagay sa ating isipan, yung mindset, yung mga bagay na ito ng Diyos, ang dapat na pundasyon, na tayo ay magle-labor man tayo, dapat kasama ang Panginoon, na yung ating mga anak ay bigay pamana sa atin ng Diyos, kinakailangan nating alagaan at arugain. And our ultimate goal is to be happy and shameless. Pag na-train natin sila, pagdating nila sa tama nilang destinasyon, kaya nilang dispensahan ng kanilang sarili. Sila na mismo yung tatama sa kalaban, papatay sa kalaban. Ano-ano yung kalaban ng ating mga anak? Kalaban ng katamaran. Unang kalaban ng ating mga anak, kalaban ng katamaran. Paano natin tuturuan yung ating mga anak na maging masipag kung tayong mga magulang mismo ay patamad-tamad? Pagtatabuhin natin sila pero ayaw natin magtrabaho, magulang. I hope you're listening. Tandaan natin, yung ating main goal is to be happy, to be shameless, para hindi sila makapagbigay sa atin ng kahihiyan. Ang unang-unang kalaban nila habang lumalaki, yung kalaban na katamaran. I hope naunawaan niyo yung ating pinag-usapan. Ano pang kalaban? Kalaban ng kasinungalingan. Kalaban na kasinungalingan. Pag hindi natin tinuruan maging tama, totoo, palagi yung ating mga anak, lalaki silang sinungaling. Kasi foolishness is bound in the heart of the child. Pag hindi mo siya naturuan habang bata siya, lalaki talaga siyang sinungaling. Paano niya mapaglalabanan yung kasinungalingan pagdating niya doon sa kalaban? Of course, hindi niya kayang pagtagumpayan yun. Amen. Kung nakakita siya ng bisyo sa atin, paano niya paglalabanan yung bisyo pagkaharap niya na? Paano niya paglalabanan yung alak, paglalabanan yung sugal, yung sigarilyo na yan, kung tayo mismo nakikita ng ating mga anak? Paano nila paglalabanan yung temptasyon ng ML na yan, ng TikTok na yan, ng telebisyon na yan, ng barkada nila na yan, yung kagagala nila na yan, yung katamaran nila na yan, yung kawalan ng pagsunod o pagiging masuwayin nila sa ating mga magulang? Paano nila mapagtatagumpayan yan kung hindi natin sila nahubog na train habang sila ay bata? I hope naunawaan po natin ang ating pinag-uusapan. Hindi nila mapaglalabanan
yung kanilang kaaway na tinuturo natin sa kanila, anak, huwag ka manliligaw, hindi ka pa mag-aasawa. Anak, huwag ka magpapaligaw, hindi ka pa mag-aasawa. Kung tayo mismo nakikita nilang nagpapasaway tayo. I hope you're listening. Kung sa pananamit pa lang, paano natin sila tuturuan na maging maayos ang kanilang pananamit kung tayo mismong magulang nahihirapan tayo magdamit ng maayos? At sabihin mo, hindi ganyan magdamit, anak. Hindi ganyan mag-tuck-in. Lousy yan. Baka sabihin sa'yo ng anak mo, ikaw nga tayo, mas lousy ka sa akin. Diba? So sa isang payak na salita, kung saan natin sila itututok na kaaway, kaya na nila itong harapin at mapagtagumpayan. Bakit? Mula pagkabata, na-train na natin, naturuan na natin kung paano humarap sa kaaway. Pag inilagay natin sila doon sa harapan ng kaaway, patay talaga ang kaaway, hindi magtatagumpay sa kanila. Bakit? Dahil sa training, dahil sa discipline. Now, yung ating ultimate goal ay abot kamay na natin. Ano ating ultimate goal? To be completely happy and shameless. Hindi na sila magbibigay sa atin ng kahihiyan. Hindi na. Kaya nga sabi ni Job, tingnan mo, basahin natin, Job, chapter 5, in verse 17, behold, happy is the man whom God corrected. Sino yung taong masaya? Sino yung taong masaya? Yung tao na kinokorek, dinidisiplina ng Diyos. Therefore, sabi ni Job, despise not thou the chastening of the Almighty. Huwag nating baliwalain yung pagdidisiplina ng Diyos. The Almighty God, the omnipotent God, the all-powerful God, the Almighty. Kaya nga tayong mga magulang, tayo yung unang tinuturuan ng Diyos ng disiplina. Para ano? Para maituro natin sa anak yung tamang disiplina. Pero hindi natin ito maituturo sa kanila kung tayo mismong mga magulang ay walang disiplina. I hope you're listening. Because discipline will bring you to a happy life. A well-disciplined person is a happy person. May kausap ako. Tamo, pag hindi natin ginawa yan, sabi ni Solomon in Proverbs chapter 29. Okay lang kayo dyan? Okay lang kayo diyan, di ba? Para makita kayo sa mundo. International tayo ngayon. Nakikita ba sila sa camera? Pagtyagaan niya na, medyo pagpakit na lang kayo ng konti. Proverbs 29 verse 15. Sabi niya, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Sino ang magbibigay ng kahihiyan sa atin? Bakit tayo mabibigyan ng ating kahihiyan ng ating mga anak? Paano tayo nagkaroon ng kakayahan dahil sa ating mga anak? Pag hindi natin ginawa sa kanila yung tamang disiplina. The rod and reproof. Because the rod and reproof give wisdom. Yun ang tamang disiplina. At ang tamang disiplina, yung taong may disiplina, yun yung totoong masayang tao, yung may disiplinang mga anak ng Diyos. Paano sila magkakaroon ng disiplina? Pag sila ay dinidisiplina, hindi hayaan ng magulang yung pamalo sa kanilang puwet. Yung pagkokorek sa tuwing sila ay magkakamali, para sila ay magkaroon ng wisdom, ng kaisipan ng Diyos, para na pag lumaki sila, hindi sila magbibigay sa atin ng kahihiyan. Dahil pag tinanggal mo ito sa kanila, sabi doon, ang dadalhin sa iyo ng anak mo ay kahihiyan balang araw.
Paano ka magiging happy kung nahihiya ka nga? Di ba? So para maging masaya tayo at the end, at the latter end, discipline them. The rod and reproof. Mahalaga yung rod and reproof. Huwag ihiwalay sa kanila yung pamalo. Kasi yun ang magtataboy sa kanila sa impyerno. Sabi ni Solomon. Kasi yung buhay ng ating mga anak mula pagkabata, habang lumalaki ay parang ugali na papuntang impyerno. Kaya nga i-introduce natin sa kanila yung buhay na papunta sa langit. Yung buhay na nakalulugod sa Diyos. Because foolishness is bound in the heart of a child. That's why they need training, they need rod, they need reproof. Kaya kayo mga anak na hindi nakakatikim ng palo, sabi ng Biblia, yung hindi nakakatikim ng palo sa kanilang mga anak, binibigyan ka ng doubts ng Biblia, baka hindi ka anak. Baka hindi ka mahal. Kasi kung mahal ka, papaluin ka dapat. Yung magulang to, totoong nagmamahal sa kanyang anak, namamalo ng anak. Bakit? Ayaw niyang yung anak niya lumaki na magbibigay sa kanya ng kahiyan later on. Kaya mahalaga yun. Kapatid, napakahalaga nun. Mga magulang, napakahalaga po ng disiplina. Huwag po natin ihihiwalay sa kanila because this discipline will bring them to a happy life. To a complete happy life. Amen. In Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Okay na kayo? Okay na kayo dyan? Pakit lang. Sabi yan sa verse 13 ng chapter 3. Sabi ni Solomon, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. No? Masaya yung tao na nakatagpo ng wisdom. Isang ba natin matatagpuan yung wisdom? Wala naman ba tayo makukuha ng wisdom kundi sa salita ng Diyos? Kaya nga, paulit-ulit, araw-araw natin kasama yung panggagalingan ng ating wisdom, yung pinanggagalingan ng wisdom. Araw-araw nating pinagbubulayan. Because wisdom will lead you to true happiness. I hope you're listening. Yung totoong happiness, matatagpuan mo pag may wisdom ka. Pero yung mangmang, alam mo yung kasiyahan niya, kasalanan. Kayo mga anak na nag-i-enjoy pa sa kasalanan, wala ka pang wisdom. Ano yung ini-enjoy mong kasalanan? Yung kasalanan ng katigasan ng ulo. Kasalanan ng pagsuway. Pagsuway sa iyong magulang. Katamaran ng katamaran. Anong ini-enjoy niyo pang kasalanan? Yung pagka-addict mo sa cellphone, pagka-addict mo sa gadget, pagka-addict mo sa computer games, yan ay kasalanan. At pag ini-enjoy mo yan, ibig sabihin, wala ka pang wisdom, wala ka pang kaisipan ng Diyos. Kaya nga, paano ka magiging completely happy kung wala kang wisdom? So lahat ng kinakasiyahan mo ngayon ay mga temporal thing, mga panandaliang bagay lang. Walang eternal value. Yung ini-enjoy nyo ngayon, ini-enjoy nyo mga kasalanan, ay pangsamantala lang yan. At ang masakit dito, merong consequences yan. May mapait na kahihinatnan yung pagsuway natin sa salita ng Diyos. I hope you're listening. Wisdom will lead you to true happiness. Gusto mo magkaroon ng totoong kaligayahan, kasiyahan, get wisdom. Get wisdom, sabi ni Solomon, and by all means get understanding. And with all they get understanding. We need wisdom, we need understanding. Amen. Napakahalaga nun, kapatid. Mga magulang, nakasalalay sa atin
ang buhay ng anak natin. Ganyan-ganyan lang yan. Pero pag napabayaan mo to, baka susunod to na addict later on. Buti kung drug addict lang, baka pusher pa to. Mas bigatin pa to sa'yo. Ha? Kapatid, makinig na tayo before it's too late. Ha? Iniligay na tayo sa tamang lugar. May tama na tayong protection. No? At ipinagtiwala sa iyo ng Diyos yung iyong mga anak, yung arrows na dapat nandyan sa quiver mo, nandyan sa lagayan mo, ikaw ang nagpo-protect sa kanila. At pag inilabas mo yan, ibig sabihin, siguradong tatama siya, makakarating siya sa kanyang tamang destinasyon, sa tamang target. Pero paano mangyayari yun? Kung hindi natin siya matuturuan, hindi natin siya madidisiplina. Nasa kamay natin, mga magulang, tatay, nasa kamay natin. Ang kaayusan ng batang ito. Kapatid, bago nakarating ito sa ganitong kalaki, sa maayos na kaisipan, dumaan to sa middle age niya, nag-i-struggle din ito. Naging addict din ito sa computer games, di ba? Naging pag-girlfriend din ito, di ba? Ilan? Bago siya nagkaroon ng maayos na kaisipan. Bago niya na-break yung last na girlfriend niya, nung gusto niya nang bumalik sa ministry, nag-i-struggle din siya, siyempre. Nahirapan ka rin, di ba? Kaya ngayon, mayroon pa rin kayong communication, di ba? Hindi makasagot. Patay tayo na ito. Andiyan ba si nanay mo? Pero, break niya bago siya makabalik. Nung nakabalik na siya dito. Gusto kong bumalik sa church. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, kailangan i-break mo yung girlfriend mo. Break niya yung girlfriend niya. Kahit masakit sa kanya, di ba? Pero tiniis niya. Alang-alang sa ministry ng Panginoon. Kapatid, pasalamat. Wala pa tong magulang dito. Nasa abroad yung magulang niya. Nandiyan ba? Wala siya ngayon. Nasa abroad yung nanay niya. Yung tatay niya, sumakalbilang bahay. I hope nagkamali ako. No? Ibig sabihin, wala talaga siyang yung archer na nag-aalaga sa kanya. Nagpuputek sa kanyang tabi. Wala. Malalayo yung kanyang magulang. Pero, bakit siya narito? Dahil nakatagpo siya ng totoong magulang dito. Nagtagpo siya ng totoong nagmamalasakit sa kanya dito. At inilalagay siya, alam niyo, tinalagay siya sa tamang destinasyon. Tapos ikaw anak na merong magulang dito, o ikaw magulang na meron kang anak dito, hindi mo pa aayusin yung pag-aalaga mo sa batang ito. Good night, nakakahiya yun. Kung ikaw ay lalaki na sa church, ang anak mo, paglabas sa church na ito, parang hindi nakatikim ng Biblia. Parang walang Diyos na nakilala. Bakit? Hindi inalagaan ng archer. Hindi inalagaan ng mighty man. Kapatid, isipin natin mabuti kung gaano kabigat yung ating responsibility magulang. Buti ito may matinong kaisipan kahit papano. Kahit papano yun. Kung wala, di pumalaot-palaot na yan sa kasalanan. Di nagbibilang yan ng girlfriend hanggang ngayon. Ginawa niyang inspirasyon yung, kasi wala siyang makausap na, doon na lang siya nag-outpour ng kanyang mga hinaing sa kanyang girlfriend, di ba, no? Wala siyang makausap Bakit? Wala na siya sa church Kaya nga, nasa tamang lugar ka na. Kung gusto mo ng tamang counsel, godly counsel, nasa church mo matatagpuan. Kaya kung ikaw magulang na meron ka ng
church, meron kang pastor, meron kang Bible, meron kang mga anak na pinagtiwala sa iyo. Kapatid, nasa tamang lugar ka na para mapalaki mo ng maayos yung anak mo. Huwag mo naman hayaan. Huwag ka namang magulang magpasaway. Nakakaya kasi na kung yung anak natin madaling turuan, tignan mo, kanino, sinabi kong tumayo lang yan. Sunod lang siya, nakatayo siya kahit nahirapan ka na, di ba? Marunong sumunod. Pero sa totoo lang, yung tatay mo gusto ko ng... Kapatid, maawa naman kayo. Be responsible parents. Be responsible fathers. Meron kang responsibility. Be responsible enough. Kung gusto mong ang batang ito lumaki ng ganito kalaki at makarating sa kanyang goal, anong gusto mong maging sa mga sumusunod na taon, Joseph? Hindi niya pa masabi ngayon. Wala pa siyang gustong sa totoo lang, anong course mo? Mechanical engineering. Anong goal mo? Matapos o magbulakbol? Matapos. Paano makakatapos to? Kung hindi tama yung lugar niya. Paano mo makakatapos to kung merong girlfriend na inaalagaan? Na imbis na pangbaon niya na lang, ipang-load niya pa sa girlfriend niya. Di ba? Alam nga, hindi mo gastusan yung girlfriend mo, gagastusan ka ng girlfriend mo? Buti kung mayaman yung girlfriend mo. Mayaman ba yun? Di ba, kapatid? Nakakaya naman na kung pagdating ng batang ito sa ganitong edad, lalo sa kanasira yung buhay. Sino may kasalanan? Yung mighty man na responsible sana sa paglaki ng batang ito. Hindi niya nabigyan ng tamang disiplina. Bakit? Yung mismong tatay na wala ng disiplina. I hope you're listening. Nakikita niyo ba kung gaano kahalaga yung tinuturo sa atin ng Biblia? Magulang, kayo ang kausap ko. Nakikita niyo ba kung gaano kabigat yung responsibilidad na nakaatang sa bawat isa sa atin? Kung gaano kabigat yung burden ko para sa inyong may mga pamilya na narito at habang nakikita kong hindi nagiging maayos, gaano kabigat yung nararamdaman ko? Na wala naman akong ibang desire kundi mapaayos kayo individually or as a family. Pag hindi ka pa naayos dito, saang lugar ka pa maayos sa palagay mo? Wala na. Pag hindi mo naayos yung pag-uugali mo dito, hindi mo naayos yung pagsunod mo, hindi mo naayos yung disiplina mo dito, wala nang lugar na para maayos ka. I'm certain to that. Sigurado po ako dyan. I hope you're listening. Nakakaawa, sayang yung gandang lalaki ng batang ito na paglaki nito. Naging, alam ba, paglaking ganyan, magandang lalaki pa rin, di ba? Tapos magiging adik lang, pakikinabangan ng diablo sa katitinda ng shabu. Pakikinabangan ng diablo sa kabibilang ng girlfriend. Pakikinabangan ng diablo sa kakalaro ng ML. Gamit ng diablo sa paglalaro o pagsasayaw ng TikTok. Di ba? Mga magulang, be responsible naman. Sayang eh. Tingnan mo nga. Ilang taon ka na, Yuan? Ha? 9 po. 9 po. 9? 9 ba? Tama? 9. Ilang taon ka na, Joseph? 19. Tingnan nyo, 10 years from now, ganito na siya kalaki. Hindi ko lang alam kung ganito rin siya kagandang lalaki. Pero tignan nyo, imagine nyo,
Pagdating sa mga middle age niya, bago siya makarating dito, ano kayang dadaanan na itong struggle? Na kung hindi magagabayan ng magulang niya, dito along the way, magkakaroon siya ng struggle. Pag hindi niya na-fix sa middle age na ito, bago siya dumating sa edad na ito, sira na ang buhay niya. Now, tell me, anong klaseng responsibility meron tayo magulang na parang binabaliwala lang natin? Ha? Akala mo, porque yung anak mo nasa church, ayos na sila? Hindi po. No sir, no ma'am. Huwag mong asahan na porque nasa church na yung anak mo, maayos na. Ito, matagal na to, bata pa to, nasa church na, nawindang pa rin. Ha? Understandable, walang magulang. Pero nakakahiya yung mawindang yung anak mo, samantalang may magulang na kasama. Nakakahiya yun. Tandaan nyo, yung sinabi ni Solomon, nakasalalay sa kamay mo, mighty man. Ha? Yung buhay ng batang ito. Pinagtiwala sa iyo ng Diyos yan. Be responsible. Amen. Palagi ko, ayos na yun. Okay na yun sa na nakarating na ba ito sa Maraming salamat. I hope that message is clear. Mga magulang, nasa kamay natin. Yung buhay, nakasalalay yung buhay ng anak na yan. Yung anak natin, kung saan natin sila ipupoint, dun dapat siya makarating. Eh kung bano ka, pag tumarget ka, lasing ka, saan pupunta yan? Kung saan-saan. Pag tumarget ka, bangag ka, saan pupunta yan? Oh. Kapatid, hindi lang natin nare-realize kung gaano kahalaga yung pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Children are an heritage of the Lord. Siya'y minana natin mula sa Diyos. Kaya minana kasi mahalaga. Kasi hindi ka naman pamamanahan ng hindi mahalaga eh. Pamamanahan ka ng utang, hindi naman eh. Kaya ipapasa sa iyo kasi mahalaga yan. Kaya ibibigay sa iyo, kaya ipagtitiwala sa iyo. Eh kung hindi mo papahalagahan, pababayaan mo. Dahil sa kaselfishan mo magulang. Ang iniisip mo sarili mo, hindi mo iniisip yung anak mo. Sa palagi mo, saan makakarating yung anak mo? Buti na lang, ito, may maayos na kaisipan. Kahit hindi kompleto yung magulang niya o wala dyan sa tabi niya, maayos yung kanyang ang kanyang paglaki. Bakit? Meron siyang salita ng Diyos eh. Meron siyang church eh. Kaya nakakahiya yung anak natin kasama na natin sa church, pagdating ng araw, masisira pa yung buhay. Kasalanan na natin yun, magulang. Hindi natin sila naturuan na disiplina ng tama. Amen. Proverbs 28. In verse 14. The Bible says, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. The fear, alam mo yung fear na yan, talagang afraid yan eh. Yung takot talaga in a true sense. No? Pero ang in-implicate nung salitang fear na yan, yung fear to sin. Yung takot sa paggawa ng kasalanan. Kasi yung kanyang opposite, sabi diyan, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief, shall fall into wickedness, shall fall into sin. No, yung tao nagmamatigas ng kanyang puso, yung masyadong matapang sa paggawa ng kasalanan. Yung hindi dumidinig ng disiplina, hindi dumidinig ng instruction. Masyado siyang matapang. Sabi doon, mas maganda yung natatakot gumawa ng kasalanan kaysa sa masyadong matapang sa paggawa ng kasalanan. Tingnan niyo yung ating mga anak.
Ang lalakas nilang gumawa ng kasalanan, ang lalakas ng loob nilang sumuway sa atin. Pero pag may kasalanan na sila, nahihiya silang aminin yung kasalanan nila. Dito na nga lang sa church eh. Pagka nasita, sinong kumuha dito, sino nakagawa nito, walang umaamin eh. Bakit? Natatakot umamin ng kasalanan. Sana yung takot, yung feeling it always dyan, yung takot sa paggawa ng kasalanan, hindi yung malakas ang loob sa paggawa ng kasalanan. Huwag pagmamatigasin ang kanilang puso, ang ating puso sa pagdinig ng instruction mula sa Diyos. Or else, they will fall into wickedness, to mischief. I hope maliwanag po yung pinag-uusapan natin. Ulitin ko, our ultimate goal is to be completely happy. Yung hindi na magbibigay sila, yung ating mga anak hindi magbibigay sa atin ng kahihiyan later on. Bakit? Nung pagkabata niya, naituruan natin siya ng tamang disiplina. Ha? Tignan mo, pag ang bata hindi mo naturuan ng disiplina, tignan mo mabuti. Pansinin mong mabuti. Pag nasa bahay ka, at kasama mo yung mga anak mo, may dumating na bisita, so, malalaman mo kung yung anak mo ay disiplinado o hindi. Ha? Mas loud pa siya kaysa sa'yo. Mas maingay pa siya kaysa sa'yo. Magpapasaway siya kung kailan ka may bisita. Saka siya hihingi sa'yo kung ano-ano kung kailan ka may bisita. Magpapapansin siya kung kailan ka may bisita. I hope you're listening. Pero kung disiplinado yan, pag sinabi mong, doon ka muna. May bisita si tatay mo o nanay mo, susunod yan. Bakit? Well-trained, well-disciplined. Na? Hindi yung pag naghanda ka ng merienda sa bisita mo, nauuna pa siyang kumuha. Ha? Kaya nga, nakasalalay sa ating mga magulang kung anong klaseng disiplina ang gusto nating ibigay sa kanila, anong klaseng future meron sila. Yun sa pagdidisiplina natin mula pagkabata nila. Para hindi sila magbigay sa atin ng kahihiyan pag humiwalay sila sa atin. Nakakahiya yun na pagdating sa ibang bahay sabi niya, ay anak ba yan ni Broderick? Ba't ganyan ang ugali? Nakakahiya. Pagkain, hindi makontrol yung sarili niya sa pagkain. Ang lakas kumain. Tapos nung kumain na nga, nabusog na nga, nagsubi pa. Hindi pa nga kumakain lahat, nagtago pa ng pagkain sa bag niya. Kapatid, nakakahiya yun. Pag ibang tao pa ang nakapansin, dapat tayo mismo ang nagtuturo sa atin. Anak, kumuha ka lang ng tama, sapat sa'yo. Makiramdam ka bago ka kumuha ng pagkain, isipin mo muna, ilan ba ang kakain nito? Naghanda sa lamesa o merienda o pagkain. Pagtingin mo sa tao, ilan ba yung taong kakain dito? Ay, marami. Bibilangin mo, ay tigi-isa lang. Don't take advantage na, ako dadalawa ako, bilisan ko to. O pagkuha mo, ilalagay mo sa ilalim ng kanin mo para makadoble ka. Ang tawag dun, undisciplined. Pagkain pa lang yun. Pagkain pa lang, nagbibigay na ng kahiyan sa atin ang ating mga anak. Kaya nga mahalaga yung rod of correction. Yung discipline, yung rebuke, reproof. Mahalaga. Para hindi siya magdulot sa atin ng kahiyan later on. Pero alam mo kung bakit nagkakaganon? Kung bakit meron tayong mga anak na nagbibigay sa atin ng kahiyan later on, merong magulang na hindi nila kasama sa bahay. Parehas, wala yung magulang, walang nagtuturo sa anak, ang nagtuturo sa kanya yung katulong. Anong kalalakhan niya sa katulong? Ha? Ano ituturo sa kanya ng katulong? Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin yung responsibility natin. Tingnan niyo mabuti. Pag ang archer, pumunta sa competition, may competition team yan eh. No? Pero isa lang, yung archer lang, yung may tahawak ng arrow.
Kasi siya yung lalaban eh. Siya yung magpa-practice. Pero bago siya tumarget, meron siya mga assistant sa competition, meron siyang assistant na nag-a-assist sa kanya na kailangan mo sa competition. At nandiyan na yun. Isa dyan yung misis niya na nag-a-assist sa kanya. Kaya yung trabaho ng misis ay mag-assist talaga. Assistant naman talaga siya. Aid. Hindi maid. Aid. Assistant siya ng kanyang mister. Kaya wala siyang ibang dapat gawin mag-submit sa kanyang mister, sa kanyang husband. Bakit siya nga yung assistant eh? Completer siya ng kanyang husband. So para maging mighty man yan, maging maayos na tatay yan, maayos na husband yan, siya yung nag-a-assist para makumpleto niya. Para yung kanilang anak, pag inilagay na ng kanyang mister sa target, dadating talaga dun sa tamang target. Hindi yung kumukontra, hindi, mali-mali yung target mo. Hayaan mo siya, diskarte niya yun eh. Huwag kang mangialam. Siya ang responsible sa anak mo. Assistant ka lang, misis. Huwag kang mangingialam. It's not your responsibility. Responsibility yun ng mighty man, ng archer, na ilagay sa tamang destinasyon yung kanyang arrow. But as far as discipline is concerned, parehas kayo responsible sa pagdidisiplina ng iyong anak. Walang magkakontra ng disiplina. Hindi iba yung sinasabi ng tatay sa nanay. Pag ang tatay na malo, hindi kinukontra ng nanay, huwag mo naman paluin. Pag ang nanay na malo, hindi rin kinukontra ng tatay. Ang masakit pa, yung tatay pa kumukontra, tama naman no. Sobra naman na yung pananakit mo. Yung tatay pa yung naaawa sa anak na pasaway. Kapatid, I hope na unawaan natin yung ating pinag-uusapan. Uli ko, our ultimate goal is to be happy and shameless. Walang kahihiyan. Walang kapintasan, blameless. Yun yung ating ultimate goal. So saan nag-umpisa? Mindset na Diyos ang tamang pundasyon. There's no other stable na pundasyon. No other than God. Kaya you need to labor with God. And always think, lagi mong tandaan na yung anak mo na yan ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos para arugain, para turuan, para palakihin ng tama at maidala mo sa tama niyang destinasyon. Because our ultimate goal, your ultimate goal is to be completely happy. You cannot be happy kung meron kang anak na nagpapasakit ng kalooban mo. Kaya nga mag-uumpisa yan sa pagkabata nila. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Our ultimate goal will be achieved when God is in the top of it. Yan yung sinabi kong prinsipyo kanina. Kung binasa nyo. Ang masakit nga dito, hindi nyo na binabasa, basta pumupuso na lang kayo. Nabasa nyo pero wala kayong reaction. Hindi ko alam kung binasa nyo ba o wala kayong naintindihan o wala talaga kayong pakialam. Kaya nga hindi ko dinodoble pagka nag-send ng devotion si Pastor Hill. Hindi ko na dinodoble nung sa akin dahil ayokong dumami yung babasahin nyo dahil napapansin ko nga hindi nyo binabasa completely. Magtataka ka, paano ko nalaman yun? Kakasasend ko lang, may puso na eh. No? Dapat binabasa mo na bago mo pupusuan para maintindihan mo kung bakit mo pinusuan. O baka makapag-comment kapag naintindihan mo. Ito pa rin kailangan ko. Minsan hanap tayo ng sagot sa ating problema, ng solution sa ating problema. Hindi natin alam, natatanggap na natin araw-araw yung solusyon. Pero hanap pa tayo ng hanap. Bakit? Iba yung hinahanap natin solusyon, samantalang yung Diyos, binibigyan tayo ng tamang solusyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Tapos binabaliwala lang natin. Pansinin nyo sa ating group chat. Mapakikita mo, 20 plus yung nakakita. Pero ilan lang yung nag-react? 10, 12. So yung iba, wala talaga silang pakialam. I don't know about you. Hindi ko alam kung anong nasa isip mo. Ha? Pero kung naintindihan ko, sabi ko nga, lahat ng nabasa kong devotion ni Pastor, personal ako nagpapasalamat. It's always for me. Encouragement for me, personally. Kaya nga, pino-forward ko sa inyo para ma-bless din kayo katulad ng pagka-bless ko. But it seems to me na hindi nangyayari sa inyo. No? So, I hope na naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. I hope the message is clear. No? The ultimate goal in the family, or the ultimate goal of the family. God must be the foundation. Let's labor with God. Children are an heritage of the Lord. Then here's the ultimate goal: to be completely happy and shameless. Now, ang tanong, ano nga ba yung ultimate goal mo? Or, where is God in your goal? Nasaan nga ba yung Diyos sa goal mo? Sabi mo, nagbi-business ako, gusto kong kumita ng pera para ano? Para sa sarili mo? O para magamit ka ng Panginoon sa gawain ng Panginoon? Sinasabi mo ba, gusto kong mag-business, gusto kong kumita para makapagbigay ako ng malaki sa church dahil alam ko ang gawain ng Panginoon ay nangangailangan ng maraming pera. Pero kung panghihinayangan mo bawat ibibigay mo sa gawain ng Panginoon, where is God? Where is God in your business? Where is God in your work, in your job? Where is God sa iyong pag-aaral? Ha? Kung hindi rin lang tayo nagiging tapat sa pinagtitiwala sa atin ng Diyos. Nasaan nga ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa ating pamilya? Sabi ko nga, our ultimate goal will be achieved if God is in the top of it. Kung ang Diyos ang pangunahin sa ating goal, hindi mahirap ma-achieve yung ating goal. I hope the message is clear. Amen. Kapatid, ulitin ko, magulang, kung ikaw man ay single mother o single father, nakasalalay pa rin sa kamay mo ang tamang destinasyon ng anak mo. Kaya nga habang bata, turuan natin siya ng tamang prinsipyo. That must be the principle of the Bible. Principles in the Bible. Principles from the Bible. Turo natin sa kanila habang bata sila. Para pag lumaki sila, hindi sila hihiwalay sa natutunan nila sa atin. I hope the message is clear. Our goal, the ultimate goal of our family. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan ng bawat nakapakinig. O God, maraming salamat po, Diyos, sa katapatan po sa amin. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. Patawad, Panginoon, kung meron man kaming kasalanan na nagawa po sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.